Magandang araw sa iyo, Lady Jean. Isa akong masugid na tagapakinig mo. Siyempre, hindi naman pwede na hindi ko maibahagi ang karanasang misteryo ng aking tiyahin. Sana naman na ipahintulutan mong maibahagi ito sa iyong mga masugid na tagapakinig. Para mas maintindihan, isusulat ko na parang tiyahin ko ang nagpapadala ng kwento. Ako si Linda. 18 taong gulang ako sa panahong ito. Dalaga pa ako. 4 kaming magkakapatid. 1 lalaki at 3 kaming babae. Yung mga kapatid ko ay nagngangalang Lisa, Lito at Lenny. Nagsimula sa lahat ng pangalan namin sa kadahilan ng Leonardo at Eliza, ang pangalan ng mga magulang ko. Nakatira kami sa malapit sa ilog. Mga 20 metro lang siguro ang layo ng ilog mula sa aming kubo. Ang hanap buhay ng ama ko ay ang panghuhuli ng isda at alimango. Kada gabi ito umaalis ng bahay. Mga ilang oras babalik din naman kaagad. Pagkadating ng madaling araw, ay aalis na naman ulit ito para kunin ang mga iniwang pain para sa alimango at isda. Nakatira naman sa kabilang parte ng ilog ang bahay ng aking abuelo. Sasakay ka lang ng bangka at ilang minuto ay mararating mo ito. Ang lugar namin ay halos niyog lahat ng pananim. Yun ang pinagkukunan halos ng pangangailangan sa araw-araw, maliban sa isda at alimango na hanap buhay ng itay ko. Kada 3 buwan kasi ang harvest ng niyog at pwede naman umutang sa buyer ng pera kapag may kailangan kang bilhin. Ang aking inay ay nasa bahay lang, isang plain housewife lang ito. Hindi ito pinasasama ni tatay sa paghahanap buhay. Isang hapon, nang makauwi si tatay galing sa pamimimit, ay marami itong nahuli. Nasa mga 5 kilo siguro iyon. Kaya naisipan ni nanay na padalhan ang aking mga abuelo at may pang-ulam naman sa hapunan. Napagdesisyonan ng magkasama kaming ng kapatid kong sina Lenny at Lito. Si Lisa naman ay tumulong na sa pagluluto ng hapunan kay inay. Si Itay ay naghatid naman ng pang-ulam sa kapatid na nasa sentro. Bibili din kasi ito ng alak at sigarilyo. Kapag usapin ng alak at sigarilyo ay hindi kami pinapayagan ni inay na bumili. Kaya kami nilang ang naghatid ng ulam para sa aming abuelo. Sumakay kami ng bangka. Si Lito ang nagsasagwa nito. Umupo naman ako sa dulo at sa gitna ay si Lenny. Ang bangkang ito ay kaya lang magkarga ng 5 tao. Ilang minuto nga ay narating na namin ang dangguan nila lolo. Pinilisan namin ang paglakad. Mga 6:00 na ng gabi na makarating kami. Natuwa naman sina lola at lola dahil sa dala namin. Hindi muna kami pinaalis at pinagkakape pa. Bandang 6:40, tumulak na kami para makauwi. Baka kasi maghintay pa sila nanay, hindi pa naman kumakain ng mga iyon pag hindi kami kumpleto sa bahay. Ilang minuto, naglakbay sa ilog, narating namin ang aming dangguan
may dala na kaming sulok sa pagkakataong ito. Pinadala ito sa amin ni Lola dahil madilim na nang umalis kami sa kanila. Nagsimula na kaming maglakad papunta sa bahay. Nang may masit at kaming tumawid doon na parang pusang itim. Medyo hindi klaro kasi nga ay madilim. Pero sigurado kaming pusa iyon. Lumingon pa nga iyon at nag-iilaw pa ang mata at nagkukulay berde. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pero nagtaka kami kasi ilang minuto na kaming naglalakad ay hindi pa rin namin matanaw ang kubo namin. Nagpatuloy pa rin kami. Alam kong nahahalata na rin ng dalawa kong kapatid ang nangyayari. Pero pareho kaming walang kibo at lakad lang ng patuloy. Nang hindi na matiis ni Lenny ay nagreklamo na ito. Bakit daw hindi pa namin natanaw ang bahay? Kanina pa kami naglalakad. Sininisan naman ito ni Lito na huwag mag-ingay. Tiningnan ko lang sila at nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi naman kasi lingit sa kaalaman namin ang ganitong pangyayari. Yung ililigaw ka ng engkanto o kaya yung maligno. Kinabahan May, nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad nang hindi ko na matiis. Inutusan ko na si Lito na maunang maglakad at hubarin at isuot ng pabaliktad ang damit nito. Ginawa naman ito ni Lito. Nasa gitna namin si Lenny at akong panghuling naglakad. Ilang minuto ay ganun pa rin ang nangyari. Patuloy lang kami. Sobrang kuba. Nang panahong iyon, si Lenny naman ay nagsimula ng umiyak pero pinapatahan ito ni Lito. Habang naglalakad, ay may nadaanan kaming mga bagon na pinagtataka ko. Wala naman kasing mga bagon sa daanan namin. Malinis ang daang papuntang bahay. Nag-isip ako at agad sinabi kay Lito na hatiin ang isang bagon na nadaanan namin at mauna siyang sumuong. Susunod naman kami ni Lenny. Ayun na nga. Matapos makasuong sa ilalim ng hinating bagon, ay nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa natanaw namin ang isang sulo na papalapit sa aming kinaroroonan. Nang nakalapit na ito, napag-alaman namin si tatay pala. Sinabi niyang kanina pa daw siya naghahanap sa amin. Magtatatlong oras na kasi simula nang umalis kami papunta sa aming abuelo. Kwento nga ni tatay ay galing na siya doon at sinabi nga na umuwi na naman daw kami. Nang pagpauwi na siya rito, nakita niya kami habang nasa malayo pa siya. Napabalik-balik daw kami sa daan doon na parang may hinahanap. Yumakap habang umiiyak si Lenny kay tatay. Ako naman ay nakahinga ng maluwag. Nakasiguro ng ligtas na kami ng mga kapatid ko. Sobrang takot namin ng panahon na yun. Akala ko wala na talaga at hindi na kami makakauwi. Sa kadahilanang marami talaga ang nangbabagat sa aming lugar. Kung hindi kapre, maligno, pati naman ang mga aswang. Nadatnan namin na nag-aalala si nanay. Pero natuwa naman ito nang makita na kaming paparating. Nakaabang lang kasi ito at si Lisa sa pinto ng kubo. Agad naman ito niyakap si Lenny nang makitang umiiyak pa. Nang mahimasmasan ay kumain na kami ng sabay. Matapos nito
ay pinatulog na ni Nanay si Lisa at Lenny habang kami ay gising at nagkikwentuhan patungkol sa nangyari kanina. Sinabi pa ni Tatay na may nanliligaw daw talaga sa daang iyon kahit noon pa sa kapanahunan ng aming abuelo. Mula noon, pinag-iingat na kami ni Inay at hindi na pinapagawid doon kung walang kasamang matanda. Yun nga, araw-araw kapag kami lang ay hindi na kami dumadako sa daang iyon. Takot kami kahit na marami kami. Minsan kasi pumupunta doon sa bahay namin ang mga kaibigan at mga classmates namin. At nagyayan maligo doon sa may sapa. Pero hindi kami pumapayag sa kadahilanang pinagbibilin talaga ni Tatay at ni Nanay na huwag nang dadaan doon kapag kami lang. Baka bagatin na naman daw ulit kami. At sa pagkakataong yun ay hindi na makakaligtas. Natakot kami. Kaya hindi na talaga namin sinubukang pumunta pa doon nang hindi kasama si Nanay at si Tatay. Nabalitaan din niya ng mga ilang kabataan doon sa aming barangay. Kaya nagiging alerto na rin sila sa paglalakad-lakad sa mga lugar na iyon. Sana ay may nakuhang leksyon ang iyong mga listeners, Lady Ching. Maraming salamat sa pakikinig sa ikli kong kwento. At hanggang dito na lamang ang aking karanasan at kwentong misteryo. Magandang hating gabi.